So magandang araw mga tol, no? So today pag-usapan natin yung downside ng pagbibreed ng Tolos Geese at ng Dong Tao Chicken. So bakit ba sila ganun kamamahal? Ito yung mga reasons, no? Napakahirap nila i-breed at napakahirap nilang paramihin. Ayun nga, kasi nga mahirap nga sila i-breed dahil sa size nila, sukat ng mga paa, sukat ng katawan, hindi lahat ng itlog nila is nagiging fertile. So mababa yung fertility rate ng mga itlog. Yung hatching rate medyo mataas naman, pero yung fertility talaga kasi yung unang-una sa lahat, no? Kahit naka-vitamins yan, maganda yung pagkain, maganda yung kondisyon nila, healthy yung mga manok at yung gansa natin, hindi lahat ng itlog ay nagiging fertile. Ito nga sa Dong Tao chickens natin is 30 to 40% lang yung fertility rate. So since then na nagbibreed ako ng Dong Tao, ganun lang kababa yung fertility rate. Yung iba umaabot ng 50%. So napakaswerte na natin doon, di ba? And yung Tolos Geese naman natin, ganun din. So yung unang 7 itlog nga na sinalang ko is wala pang similya. So hopefully yung mga next eggs na nililay na nila ngayon is magkakaroon na ng similya. So mache-check natin yan kapag naglimlim na sila, no? So yun yung downside ng pagbibreed ng ganitong mga hayop o mga imported breeds. Mahirap sila paramihin, mababa ang fertility rate, kaya mahal. Kaya umaabot ng libo kahit na ilang buwan pa lang sila, 1 or 2 months, libo na ang halaga nila. So hopefully nakatulong and masagot natin yung tanong bakit mahal ang ganitong mga hayop. Salamat! Yun mga to, so kung nagustuhan nyo ang ating video for today, pa-thumbs up naman dyan. At sa mga di pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo. At syempre, click the notification bell para sa ating mga susunod na video. Maraming pong salamat!